we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Red at yellow alert status muling itinaas sa Luzon Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente ngayong araw, April 24. Batang patawid sa kalsada na kaladkad ng truck sa Taysan, Batangas. Mahigit 30 insidente ng grass fire na itala sa Lipa City mula Enero hanggang ngayong Abril ayon sa BFP. Karagdagang 600 tricycles legal nang makakapasada sa Batangas City matapos mabigyan ng prangkisa ng LGU. Bilang ng mga kolorom na tricycle sa lungsod, umaabot sa 2,000 ayon sa LGU. At hardin ng isang Batanggenyo, halos mapuno na ng iba't ibang variety ng bonsai plants. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Muling itinaas ang red at yellow alert status sa Luzon Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente ngayong araw. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Pagtitipid sa konsumo ng kuryente sa gitna ng nararanasang init ang nagkakaisang panawagan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at power distributor na Meralco sa mga consumer. Ilang araw nang naka-red alert ang Luzon Grid at sa latest advisory ng NGCP, naka-red alert ng 1 oras ngayong araw mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Yellow alert ng 1:00 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at mauulit ng alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Itinaas ang mga alertong yan dahil sa pagpalya ng mga power generation facilities at iba pang plantang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Manipis ang supply ng kuryente pero walang manual load dropping o power interruption. Mag-i-issue naman ng red alert si NGCP kung zero or negative ang power reserve. Meaning may power deficiency at ang resulta nito may manual load dropping. Ayon sa Meralco, i-activate daw nilang muli ang interruptible load program sa mga malalaking commercial industries and companies. Tulad ng mga nakakaraang araw, hindi sila kukuha ng power supply sa grid at sa halip ay sa generator set. The past few days talaga tuwing naka-red alert, talagang tinatawagan po namin sila at nagko-commit po talaga sila na tulungan kami. Subok na raw itong paraan para hindi na maranasan ang rotating power interruptions sa mga sineserbisyuhan nila. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Legal nang makakapasada sa Batangas City ang karagdagang 600 tricycles matapos mabigyan ng prangkisa ng LGU. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, yung paggagawa dito mga bagong prangkisa ay pagbibigay rin ng proteksyon hindi lamang sa mga driver kundi maging sa mga pasahero. Aminado ang estudyanteng si Faith na hindi niya maiwasang sumakay sa tricycle na walang linya o kolorum kapag bumibiyahe siya. Wala raw magagawa dahil kakaunti lang daw ang mga tricycle na may prangkisa. Hindi ko na po inaalam kung may prangkisa po ba yung tricycle or safe po yung pagdadrive. Para tugunan ang kakulangan ng mga tricycle na legal na pumapasada, higit 600 prangkisa para sa mga driver at operator ang inilabas ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO nito lang Martes. Itong mga lugar na binigyan natin ng prangkisa para sa mga tricycle ay doon lamang sa mga lugar na walang sapat na mode of transport para sa ating mga kababayan. Kumbaga limitado o talagang walang biyahe ng jeep. Kabawasan ito sa halos 2,000 bilang ng mga umunoy kolorum na tricycle sa lungsod. Kung may linya kasi ang pamasadang tricycle, nabibigyang proteksyon nito ang mga pasahero. Masisiguro din po ng ating mga pasahero na kapag ang nasakyan nila ay may prangkisa, mareregulate po natin yung pamasahe. Unlike po sa mga kolorum na wala silang sinusunod na fare matrix. Patas na paghahanap buhay rin ito para sa maraming tsuper at operator na dati nang may linya. Oo, pare-parehas na ngayon. Dahil pag hindi pa sila kumuha ng prangkisa, ang balita namin magkakahigpitan na eh.
magkakahuling hanap. Ngayon, mas maganda kung pare-parehas na nakakakuha ng mayor's permit, sir. Mas maganda ho yun. Ayon sa TDRO, hindi nangangahulugan na dahil nabigyan na sila ng prangkisa ay pwede na agad pumasada. May dokumento pa raw dapat ayusin sa LTO na dapat isumite sa TDRO. Ayon sa TDRO ay masusundan pa yung pagbibigay nila ng mga prangkisa para dito sa mga bagong aplikasyon sa mga susunod pang araw. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Naitala sa Lipa City ang mahigit 30 insidente ng grass fire mula Enero hanggang ngayong Abril ayon sa BFP. Karaniwang dahilan nito mga upos ng sigarilyo at pagsisiga ng mga tuyong dahon. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sa drone shot na ito, makikita ang lawak ng usok na bumalot sa kaparangan ng Barangay Dagatan, Lipa City. Nagsimula umano ang apoy mula sa itinapong upos ng sigarilyo ng isang residente sa lugar. April 5 naman nang masunog ang mga damo sa Barangay Inusluban. Ang dalawang insidente ng grass fire na yan, kabilang sa 32 naitala ng BFP sa lungsod simula noong January hanggang ngayong buwan ng Abril. Pinakahuli rito ang nangyaring rubbish fire sa Barangay Bulacnin kaninang alas 2 ng hapon. Napula ang sunog pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa otoridad, pagsusunog ng basura at pagtatapon ng mga upos ng sigarilyo ang mga pangunahing dahilan ng mga naitalang grass fire. Grass fire and rubbish fire po. Pag sinabing rubbish fire, na nandun po kadalasan sa basura po. At yung pong grass fire ay kadalasan din po na yung mga tuyong damo po. Hindi natin maiwasan sa ating mga kababayan. Yung pinagbabawal po natin na pag-susunog ng basura. Na minsan ay maliit pero hindi po maiwasan na nandun na kumalat ito. Kaingin. Then yung magnified sun rays po. Pag yung mga naiiwan pong bote sa sobrang init na tumatama po sa isang object, yun din po ay nagiging sanhi rin po ng apoy po. Sa mga kababayan natin na naninigarilyo, i-make sure po natin na bago po natin itapon ay nanandun na patayin po muna natin yung upos na sigarilyo. Noong Marso ang may pinakamaraming naitalang bilang ng grass fire sa lungsod ayon sa BFP. Wala namang nadamay na bahay mula sa mga naitalang grass fire. Pero paalala ng BFP, iwasan po natin ang pagsusunog ng basura. Dahil ito po ay nakakasama sa ating ozone disco at isa rin po na nandun pinagbabawal po talaga siya. Ang atin pong mga basura, itapon po natin sa tamang tapunan na nandun kung maaari ay ibaon natin sa lupa. At yung ating mga upos na sigarilyo, paalala, minsan nakakasama ito, hindi lang po sa ating kalusugan, pati po sa ating mga kababayan na nandun na nagiging sanhi po na sunog. Ang aming paalala po, tawag po muna bago video po. At narito po kami, handang tumulong sa bawat isa po. kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nagpaalala ang veterinaryo sa mga pet owners sa posibleng epekto ng matinding init sa kanilang mga alaga. Nagbabalik sa report si Denise Abante. 10 aspin at mahigit 5 pusa ang araw-araw na pinaliliguan at inaalagaan ng residenteng si Judith sa kanilang bahay sa Barangay Lumbang, Lipa City. 10 minuto na pagbababad daw sa tubig ang nakagawian ng kanilang mga alaga simula nang maramdaman ang matinding init ng panahon. Nilalagyan na rin niya ng yelo ang inuming tubig ng mga ito para raw mas maginhawa. Bukod daw kasi sa tao, ramdam na rin ng mga alaga ang matinding init ng panahon. Sa panahong ito, sobrang init. Malamang po sa ang mga aso ay makaranas ng mga heat stroke. Alaga mo ay talagang kailangan talaga na talagang responsable ka bilang pet owner. Sa tala ng Pag-asa, 41 degrees hanggang 42 degrees Celsius ang forecasted heat index ngayong araw sa Batangas. Pasok na ito sa kategoryang kinakailangan ng extreme caution o matinding pag-iingat, lalo kung lalabas ng bahay at matagal na ma-expose sa matinding sikat ng araw. Kaya bukod sa pag-iingat sa sarili, ipinapayo rin ng Lipa City Veterinary Office ang pagtutok sa kalusugan at pangangalaga ng mga alagang hayop. Una po ay dadalhin ninyo ang inyong mga alaga sa isang comfortable, malamig na area ng inyong lugar o ng inyong bahay. Provide liquids o tubig na malinis at saka sapat. Ito po yung panahon para kayo ay mag-groom ng inyong mga alagang aso, lalo na yung mga long-haired, para po makabawas sa init ng katawan ng ating mga hayop. Abiso rin ng City Veterinarian na magkaroon ng regulated feeding sa mga alagang hayop o may oras lamang ang pagpapakain sa mga ito. Dahil tayo'y kumakain ng pagkain and it produces energy and energy produces heat sa ating katawan,
itatiming po natin ang pagpapakain ng ating mga alaga sa medyo malamig o huwag yung masyadong mainit na panahon pakainin kasi it increases heat po ng yung temperature ng body nila. Ayon sa City Veterinary Office, wala pa silang naitatalang kaso ng heat stress at heat stroke sa mga alagang hayop. Bagamat may pangilan-ngilan daw silang nakikita sa social media, hindi ito ibinibilang na opisyal na ulat sa kanilang opisina. Ang official reports kasi, yung mga dumadaan sa laboratorio, ang reports na dumadating dito ay either sinabi ng kapitbahay, sinabi ng barangay, yung palang natatanggap namin. Ang heat stress, mapapansin natin sa ating mga alaga, pag nag-i-increase na ang respiration, ng paghinga, naghahanap ng tubig, o ng thirst, nag-i-increase ng thirst, hindi mapakali. Uneasiness ng hayop, una agad nating tingnan. Agad daw dumulog sa tanggapan ng Lipa City Veterinary sakaling maobserbahan ang mga nabanggit na senyales sa alagang hayop upang agad na mapagtuunan ng pansin at maiwasan ang heat stroke. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, April 25, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City at Mabini, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at installation ng transformer. Kalinsabay ang stringing at row clearing ng mga linya. Samantala, bukas din mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City na magsisimula sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. Mga kapuso, tara na sa The Outlets at Lipa sa Lipa City, Batangas para sa Kapuso Mall Show sa April 27, Sabado, alas 5 ng hapon. Kasamang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko, Abot Kamay na Pangarap, Running Man Philippines at Pipito Manaloto. Ito na ang best time ever ninyo. Abangan sina Kapuso stars Raver Cruz, Bruce Roland, Kazel Kinuchi, Rahil Beria, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos, Angel Guardian, Buboy Villar, Jake Vargas, Sofia Senyoron, Mosang at Kapuso host May Bautista. Kita-kits mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 11 anyos na batang patawid sa kalsada matapos makaladkad ng truck sa Taysan, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 11 anyos na mag-aaral na lumabas mula sa gilid ng container truck at mabilis na tumakbo patawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Sakto namang parating din ang mabilis na truck at nabundol hanggang sa makaladkad ng 1 metro ang bata. Nangyari yan noong Sabado, April 20. Hindi nakita sa CCTV ang pagkabangga sa biktima, ngunit ayon sa pulisya, posibleng hindi napansin ng truck driver ang patawid na bata. Sa initial investigation namin, bumaba po siya ng jeep. Nung nakatawid na po siya, doon niya lang po na-realize na naiwan niya po yung kanyang cellphone. Kaya po agaran siyang tumawid muli para habulin po yung jeep. Hindi na rin naman po niya napansin na may ipaparating po na truck. At yung truck na rin po hindi na rin po nakapagpreno. Kaya po nabangga yung ating biktima. Gasgas at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima na kaagad namang naisugod sa ospital. Nagkaroon na rin ng pag-uusap ang magkabilang panig hinggil sa insidente. Hindi na rin daw nagsampa pa ng reklamo ang pamilya ng biktima sa truck driver. Sa mga pedestrian po, ugaliin na tumawid sa tamang tawiran at kung nagmamadali man po tayo, lagi po nating sisiguraduhin po yung ating safety before po tumawid. Sa atin naman pong motorista, lagi po nating ipairal yung pagiging pong defensive driver upang maiwasan po yung mga gantong insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima, gayon din ang truck driver. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 40% ng tapos ang rehabilitasyon ng ginagawang kalsada sa Barangay Banaba South sa Batangas City ayon sa DPWH. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
Mula sa pagbabakbak sa dating aspaltong daan, ganito na ang estado ng kalsada ngayon sa Barangay Banaba South sa Batangas City. Napatag na ang kabiyak ng kalsada at sementado na ang kalahati pa. Ayon sa site engineer ng kontraktor, mahigit 20 trabahador ang gumagawa sa rekonstruksyon ng Barangay Road. Magbubuklat na po ulit ang backhoe din, preparation. By next week po, magbubuhos na ulit kami. Sa mga susunod na araw, posible raw mapadaanan na ang kabiyak ng kalsada kahit ongoing pa ang paggawa sa kabila. Amin lang pong bubuhusan lang po yung tapat na yun. 7 days curing lang po ito. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Batangas 2nd District Engineering Office, 40% nang tapos ang proyekto. Tiniyak na hindi na paaabutin pa ng ulanan bago matapos ang rekonstruksyon. Hanggang Mayo tapos ko yun. Mga 1 month hanggang May. So tapos siya. Katagal ng June, hindi. Bukod sa alternatibong ruta sa isang subdivision, gumawa na rin muna ng detour road sa tabing ginagawang kalsada. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Naramdaman ang magnitude 3 na lindol kaninang pasado alas 3 ng madaling araw sa Tingloy, Batangas. Tectonic ang pinagmulan ng lindol ayon sa inilabas na datos ng PHIVOLCS. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang lugar sa Puerto Galera sa Oriental, Mindoro. Walang naitalang pinsala o nasaktan sa nangyaring lindol. Payo ng otoridad sa publiko na manatiling alerto. May pasilip si Yasmin Curdy sa gender reveal ng kanyang second baby. Samantala, may mahalagang natutunan si My Guardian Alien star Josh Ford mula kay Marian Rivera. Narito ang report ni Hazel Alviar. It's a girl para sa second baby ni Kapuso actress Yasmin Curdy. Sa gender reveal video na ibinahagi ng aktres sa kanyang social media account, makikita ang saya ng aktres kasama ang kanyang asawa at panganay. Hindi agad na-reveal ang kasarian ng baby matapos matunaw ang sinindihan nilang icing ng cake. Pero nang i-slice na nila ito, dito na nila nalaman ang kasarian. Binibigyang buhay ng Sparkle star na si Josh Ford ang role bilang si Aris sa My Guardian Alien, ang trabahador sa farm ng pamilya Soriano. Dahil sa serye, may mahalaga raw siyang natutunan kay Kapuso primetime queen Marian Rivera at ito raw ay ang pagiging respectful. Dagdag pa niya, lagi raw niyang isinasaisip na maging totoo lang sa kanyang sarili at maging mabait sa iba. Patuloy na subaybayan si Josh Ford sa My Guardian Alien, 8:50 PM sa GMA Prime. Aliw naman ang netizens sa dance moves ng asawa ko star Raver Cruz kasama si Miguel Tan Felix. Saad ni Miguel sa kanyang caption sa video, damay-damay na sa footwork. Mahigit 300,000 views at 30,000 likes and counting na ang kanilang video. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Sa mga nakalipas na linggo, ilang mahihinang pagyanig ang naitala sa Southern Tagalog. At nitong Sabado, ilang mahihinang phreatic eruptions naman ang naitala sa Bulkang Taal. Bagamat sinabi ng PHIVOLCS na walang dapat ipag-alala, ipinapayo pa rin ng ahensya na maging alerto at laging handa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Ginoong Randy De La Paz, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon upang pag-usapan ang kahandaan sa anumang sakuna. Magandang hapon po, Ginoong Randy. Magandang hapon, Sir Ace, at sa lahat ng tagapakinig at nakasubaybay sa GMA Regional News TV. Magandang hapon po sa inyo. Ginoong Randy, ano po ang mga hakbang o paghahanda na dapat gawin bago dumating ang isang sakuna o kalamidad? Maraming salamat, Sir Ace. Actually, maganda yung pinag-uusapan natin, no, yung pagbibigay ng pansin sa usapin ng mga sakuna. Kagaya nga na na-mention nyo kanina, naranasan natin kamakailan yung iba't ibang hazard, kagaya ng aktibidades ng Taal Volcano. We also experience earthquake and other natural hazard, particularly El Nino. So, with regards to the preparedness measures, we would like to invite, syempre, and encourage our local government units to put premium on the aspect of prevention and mitigation and at the same time preparedness. That's why we are very supportive when it comes to the conduct of different disaster risk reduction and management capacity building and training programs ng ating mga local government units. Sa usapin po ng paghahanda sa sakuna at kalamidad, kaakibat na rin po siguro nito ang emergency kit. Ano-ano po ba ang mga essential na dapat isama sa isang emergency kit?
Yes, sir. With regards to emergency kit, of course, we are advocating yung family preparedness. That's why meron tayong mga emergency kit na inaasahan natin na taglay ng ating mga pamilyang Pilipino. So as far as emergency kit is concerned sa amin, sa Office of Civil Defense, we call it Go Bag. So we expect na narito sa Go Bag ang mga basic and essential necessities na kakailanganin natin in case magkaroon ng evacuation. So nandyan yung mga basic commodities such as food and water, and also dapat dala rin natin yung ating mga pangangailangang pansarili at pampamilya. So ito yung mga kits na inaasahan natin na meron ng ating mga pamilya, nang sa ganun masiguro natin na in case of evacuation, we are ready together with our things na dapat nating dala at dapat nating maisalba sa panahon ng mga kalamidad. Ano po ang mga paraan ng emergency preparedness na maaaring isakatuparan sa paaralan o lugar ng trabaho? As far as emergency preparedness, when it comes to our respective workstation, we encourage na itong ating mga organization, itong ating mga trabaho, dapat taglay nila yung mga emergency evacuation plan sa kanilang mga tanggapan, sa kanilang mga organization. And we are also inviting and advocating to them na sa ating mga respective organization in our workplace, they should establish itong tinatawag natin na ECG or the Disaster Control Group or the DCG rather, para nang sa ganon, in the event of any untoward incident that might happen in their respective workstation, meron tayong nakatalagang grupo na magsasagawa ng mga necessary emergency preparedness for response actions. And sa atin namang mga tahanan, of course, inaasahan natin na sa bahagi ng paghahanda, manatili tayong nakasubaybay sa mga paanyaya at antabay, advisory, paalala ng ating mga local government units through our local disaster risk reduction and management council. Ano naman po ang mga hakbang na ginagawa ng inyong ahensya para mapalakas ang emergency preparedness and response? As far as the mandate of the Office of Civil Defense is concerned, so patuloy po tayo na nagbibigay ng mga technical assistance in order to capacitate our local government units. So sa ating mga lokal na pamahalaan, andyan po ang ating mga local DRM office together with the local Disaster Risk Reduction and Management Council. And through the Office of Civil Defense, we are continuously providing capacity building na sa ganun maging equipped po ang ating lokal na pamahalaan, ang ating mga lokal na konseho sa paghahanda and at the same time pag-prevent, pag-mitigate and pag-respond natin, and at the same time pag-rehabilitate and recover sa mga possible na mga disaster event na ating kakaharapin. So with that capacity building, we make sure that we are gearing towards a safer, adaptive and disaster resilient Filipino community. And aside from the training and capacity building program, we are also encouraging our local government units to join yung ating mga isinasagawang exercises and drills, kagaya na lamang ng ating quarterly nationwide simultaneous earthquake drill at iba pang mga drill o pagsasanay, na sa ganon magkaroon tayo at ma-establish sa ating mga kaisipan, magkaroon tayo ng muscle memory sa kung ano yung mga dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng iba't ibang mga bantang panganib. Disaster risk reduction and management should be a way of life. So we encourage the Filipino people, ang ating mga karehiyon dito sa Calabarzon, to consider na in all aspect of disaster risk reduction and management, this is not a sole responsibility of the government, but rather, this is everyone's responsibility. So we encourage na samahan po ninyo ang pamahalaan ng gobyerno sa pagtataguyod ng isang ligtas at handang pamayanan. Maraming salamat po, Ginoong Randy de la Paz, ang spokesperson ng OCD-RD-RRMC Calabarzon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagtungo si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa bahay ng binaril na 13 anyos na grade 8 student sa Cuenca, Batangas kaninang tanghali upang personal na makiramay sa pamilya nito. Ayon sa kaanak ng napatay na grade 8 student, kinausap sila ng Vice Presidente pero hindi pa nila muna maaaring ibahagi ang detalye ng kanilang pag-uusap. Nagabot din daw ito ng pinansyal na tulong sa pamilya. Matatanda ang April 17 ng barilin ang 13 anyos na grade 8 student sa Agoncillo, Batangas
na papasok lang sana sa eskwelahan. Iniutos na rin daw ni VP Sara sa pulisya ang agarang pagresolba sa kaso. Sugatan ng isang lalaki ng pagsasaksaki ng basag na bote ng lalaking nakikipag-inuman sa Lipa City. Nakatutok si Denise Abante. Sugat sa dibdib ang tinamo ng 24 anyos na lalaki mula barangay Kayumanggi, Lipa City matapos pagsasaksakin ng 27 anyos na lalaki. Sa investigasyon ng pulisya, dumaan ang umano'y nakainom na biktima sa Sitio Hagimit sa nasabing barangay kung saan nag-iinuman ang suspect at dalawa pa nitong kasamahan. Dito na raw sila nagkasagutan. Siguro nakainom na, makulit daw itong biktima. Nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa kumuha na ng bote yung suspect natin, binasag at isinaksak doon sa biktima ng 3 beses sa kanyang dibdib po. Agad daw umuwi sa kanila ang biktima upang humingi ng tulong, kaya agad siyang nadala sa ospital. Naaresto naman ang suspect na nasa kustodiya na ngayon ng Lipa City Component Police Station. Ayon sa pulisya, wala raw partikular na masabing dahilan ng suspect at biktima sa pinag-ugatan ng pananaksak. Sa inuman, kapag drink moderately lang, sa bahay ka na lang magpahinga. Huwag ka nang medyo makulit sa inuman. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang suspect. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, may mga pagulanang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod kasi sa easterlies, umiiral din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, lalo sa Mindanao. Ang ITCZ ay binubuo ng mga kapal na ulap kaya mataas ang tsansa ng ulan sa mga apektadong lugar. Posible ring magdulot ng localized thunderstorms ang easterlies, lalo sa hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Laguna, Occidental Mindoro at Quezon. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Pagandaan din ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Halos mapuno ng hardin ng isang Batanggenyo ng iba't ibang variety ng bonsai plants. Pero mga ito apektado rin ng mainit na panahon. Naritong report ni Paul Hernandez. Bago pa man makapasok ang marami sa plantito at plantita era, nauna na dyan ang 60 anyos na plant enthusiast na si June ng Batangas City. Ang hardin niya sa bulubundukin ng Barangay Talumpok, Silangan, filled with everything that's small. Bonsai rito, bonsai roon. Ang pagkahumaling niya sa mga bulilit na mga puno, nagsimula pa noong kabataan niya. Nakakagaan daw ng pakiramdam. Unang-una, yung mga problema ko, nalilimutan ko yung mga isipin sa office na nalilimutan ko. Kaya pagkahapon, pagdating dito, kaya hindi ko siya naiisip. Ayos lang daw gumugol ng mahabang araw sa pagpoporma ng isang bonsai kung ang kapalit naman daw nito, kita rin para sa kanya. Hitik sa sining at agam ang pagbobonsai. Nasusubok ang pagkamalikain at pamamaraan ng pag-aalaga nito mula trimming procedure, wiring at ang proseso ng cut and grow. Mga finishing touches yan. Kinabukasan, makikita ko yung ipinorma ko ng wiring parang mas maganda yata isakanan ito. Kabilang sa mga variety ng nasa 100 bonsai ni June ng kalyos, yangya at iba't ibang uri ng fruit-bearing species. Yun nga lang, gaya ng iba pang halaman at puno, kalaban din ng bonsai ang nakatuto yung init ng panahon, kaya alaga rin ng dilig umaga at hapon. Nadadry talaga yung kanyang mga leaves, may mga natutuyo talaga. So merong mga variety na kailangang diligan ko sa umaga, pero meron naman na okay na sa hapon. Plano rin ni June na buksan sa publiko ang kanyang bonsai garden. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso natin sa Santa Rosa City, Laguna, narito na ang hihirit sa inyong umaga. Samahan si Kapuso host at unang hirit weather presenter Andy Opertiera sa Kapuso Artist Participation para sa Solar PV System Press Event sa SM City Santa Rosa City, Laguna sa Lunes, April 29, alas 9 ng umaga. See you there, mga kapuso! Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button
para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.